May tanong sa akin, paano po malalaman kung legit po sila, Boss Ray? Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin ngayon, alamin natin paano po ba natin malalaman kung legitimate po yung mga OLA po na ina-applyan po natin or hihiraman po natin. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng papautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. Okay, sabi nyo nga po, paano po malalaman kung legit po sila, Boss Ray? Okay, tatlo po yan. Okay, so yung una po is dapat sila po ay incorporated. Pag sinabi pong incorporated, sila po ay dapat nakarehistro sa SEC para po sila ay matawag na juridical entity. Okay, yun po yung first step. Now, pagka po yan na-rehistro na yan sa SEC, so legitimate na po siyang kumpanya or korporasyon. Okay. Pero bago ho yan makapagpautang, dapat ho yan ay meron niyang secondary license. Yung tinatawag po nilang Certificate of Authority. Okay? So dapat po meron sila nun. Kasi hindi ho sila papayagan makapag-operate as a lending company kung wala po sila nun. Okay? Pagka meron na po sila nung Certificate of Authority, pwede na po sila magpautang. Okay? Pero, hindi sila pwede magpautang online. Yung traditional na pamamaraan ng papautang, pwede ho sila. Ngayon, para po sila makapagpautang online, dapat po ay kasama sila sa recorded online lending platform. Okay, kaya nga po 'di ba, nung mga nakaraang video po natin, 'di ba? Lagi kong sinasabi sa inyo, before kayo manghiram or makipag-transact sa mga OLA, checkin niyo muna kung sila po ay nasa recorded online lending platform. Bakit? Kasi po para po 'yan mapasama sa recorded online lending platform, kailangan po magbigay ng ng business plan. Okay? Kasi kailangan malaman po ng SEC kung ano ba yung mga documentary requirements, ano ba yung magiging proseso, ano ba yung interest rate. Okay? At kailangan po incorporated at may secondary license which is the Certificate of Authority. Doon lamang po kayo tumingin sa recorded online lending platform. Definitely po, yan po ay legitimate na po pwedeng magpautang online. Now, hindi ho ibig sabihin na pagkayan ay legitimate or registered, matino na yan. Alam po natin na kahit na rehistrado yan or sabihin natin kasama sa recorded online lending platform yan, may mga complaints pa rin po akong nare-receive. Talagang sa akin po nagko-complain. Actually, may nare-receive pa nga ho akong email, nakasisi po ako sa SEC. Doon po sa mga nagpapadala po ng complaint, wag niyo po akong isisisi kasi hindi, kumbaga, wala naman ho akong kinalaman doon sa na yun. Ang sa akin po is, I'm here to help and assist you kung paano ho kayo makaka-cope up, or kung paano po natin maiibsan, yung epekto ng harassments at saka pangwawalang yan na ginagawa po sa inyo, itong mga bugo katabusadong online lending apps. Pagka po magko-complain kayo, huwag niyo na po akong isama. Nagugulat po ako kasi lumalabas po talaga sa akin. Pero anyways, hindi naman siya ganoon ka big deal, kaya lang baka ko kasi makita ng SEC bakit ako nakasisi. Okay? So ano na lang po, kumbaga, pakiusap ko na lang po, kung kayo po yung magko-complain, idiretso nyo na lang po sa SEC. Pwede naman po yan, nakasisi sa PNP, NBI, sa PAOK, sa NPC, o di kaya sa BSP. Yun po pwede yun. Mga sangay po ng gobyerno natin yun na makakatulong po sa atin. Pagka po tayo hinaras, na lang niya, mataas ang interest rate. Ito lamang po ang magiging ko sa inyo. Make it a point na pagka po meron silang ginawang mali sa atin, for example, hinaras po tayo, i-complain po natin. Kasi pag hindi po natin sila kinumplain,
Ayan, maghahasik lang ho ng kawalangian yung mga yan. Marami pa hong mabibiktima. And, no, paulit-ulit ko pong sinasabi to. Before kayo makipag-transact, no, checkin nyo muna dun sa recorded online lending platform. Pangalawa, magbasa po tayo ng mga reviews. No, kasi po, may mga naka-experience na yan eh. So, dun po sa kanilang apps makikita naman po yung mga reviews eh. Pagka may nakita kayong harassment, mataas ang interest rate, huwag nyo nung hiraman. No, andun na po ako. Napakadali po talaga manghiram sa kanila. Which is, yun po ang design yan eh. Kaya nga po nilagay yan online. No? Kaya lang, unfortunately, may mga kumpanya po, no, na mga bugo katapusan ng online lending apps na ginagawa po itong trap. No? Ginagawa ho siyang hugasan ng pera. No? May nagsasabi ho sa akin na kumbaga pinagbibintangan ko daw po itong mga bugo katapusadong online lending apps ng money laundering. Okay? But hindi ko sasabihin na ganun. Okay? Kasi unang-una, PAOK na po mismo nagsabi that they are connected sa Pogo. Now, what is Pogo? It's illegal, di ba? So ngayon, kung connected po sa Pogo yan, paano nila pakikinabangan yung pera na illegal? Di po ba? So lilinisin nila yon. Hindi ho ba kayo nagtataka? Diba? Dun ho sa na-approve sa inyo, kalahati lang ang natatanggap ninyo. Bakit? Kasi sila, payag na silang matalo ng kalahati. At least yung kalahati ho nalinis. Kasi lumabas na yun sa kanila eh. Sa papel, lumabas na ho sa kanila yung pera na yun. So legitimate na pera na yun, nahugasan na yun. Ngayon, makapagbayad kayo o hindi, panalo pa rin sila kasi yung kalahati, nagagamit na ho nila legitimately. Okay po, sana lamang po is yung pinapayo ko po sa inyo, itong mga sinasabi ko is isa puso natin kasi po wala hong patutunguhan yung ginagawa po natin na ganito, no, kung hindi ho natin isa sa puso. Talagang marami lang hong kung marireceive ng mga emails, ng mga comments na yun nga, magtatanong sa akin, sasagutin ho natin. Kaya lang, hindi ho tayo matututo niyan. Di po ba? Anuhin ho natin, kumbaga, pag-aralan po natin kung paano natin hahawakan yung ating finances properly, no? Hindi ho yung, kumbaga, kung saan-saan po napupunta. Well, I understand naman po talaga na sa kahirapan natin ngayon at sa babaho ng sahod na natatanggap po natin, well, hindi po talaga sapat sa taas ng bilihin. Naiintindihan ko po yun. Kaya lang, let's also train ourselves na kung ano po yung meron tayo, yun po yung pagkasyahin natin. No? Although, yes, may mga agaran po tayong gastos na kailangan po tugunan. So, naiintindihan ko po nanghihiram po talaga tayo. Kaya lang, syempre, paulit-ulit kong sasabihin, mag-ingat po tayo. Kasi po, hindi ho basta-basta, no, yung pagpasok po dito sa mga bugo katapusadong online lending apps na to. Kasi ho, pag nabiktima ho tayo nito, yung trauma, no, actually yun ho yung dahilan kaya ho tayo gumawa ng ganitong mga content kasi ho, yung trauma ho na nararanasan po ng ating mga kababayan, hindi ho ganun kadali eh. No, ang hirap po lagpasan yan, yung anxiety and depression, especially the depression. Naku po, wala na ho wala na ho kasing yung gamot. Nandyan na siya. No? Ang hirap nun, baka mamaya maiba naman ang trigger, di ba? Kung sa ngayon ang trigger nyo is yung harassment nitong mga bugok na to, di ba? Baka mamaya pagdating ng ibang yung pagkatagalan, iba naman na maging trigger nyo kasi nandun na siya. No, kaya ho ako as much as possible, sinasabi ko sa inyo, huwag nyo siyang pasukin. Now, kung nandyan na ho kayo, no, pagtuunan ho natin ng pansin na babayaran. Kasi ho, ang tendency is, di ba, kukultahin isip natin, pe-pressurein tayo. Mangyayari, mapupunta tayo sa tapal system. Wala akong mangyayari sa atin sa tapal system. Lalakit-lalaki lang ang ating utang. Now, pagka marami na tayong tapal system, marami na tayong utang, saan tayo pupunta? Sa bura-bura. Di po ba nga po pala? Napakarami pong nagko-comment sa ating mga social media na mga bura-buragang, no? Sasabihin, may nakakapagbura ng ganito, ng ganyan. Wala akong katotohanan yan. Ang makakapagbura lamang po ng inyong detalye is kayo lamang po pag nabayaran yan. Okay? By law, no? Kailangan sundin nila yon na may certain number of years yan na dapat wala na sa system nila yan. Okay? Importante po na alam po natin ito. Hindi ko naman sinabi sa inyo na kabisaduhin yung batas.
No? Ang sa akin lamang po, at least, mayroon po tayong naiintindihan. Napaka-importante po, ha? Unang-una is the Truth in Lending Act. Dapat alam po ninyo yung inyong pinapasok na utang. Okay? Pangalawa, dapat yan may agreement. Basahin mo natin maigi. Bukod po sa na-explain sa atin, dapat basahin mo natin yan. And, dapat yan meron kayong kasunduan. Pag sinabi yung kasunduan, dapat yan pirmado. 3 klase po ang pirma. Electronic signature, digital signature, tsaka po yung physical signature po. Okay? Tinatanggap na po yung electronic signature tsaka digital signature dahil nga ho tayo ay mayroon ng e-commerce law. Okay? Importante po na malaman niyo po ito. Kasi po, napakarami na po ang nabiktima. Marami na po ang nagbuwis ng buhay. Nga po pala, meron tayong ceiling on interest rate. As of this recording po, 15% po yan. Now, by April 1 po, mababago yan, ibababa po ng 12%. Before dumating yung date na yon, i-discuss po natin. No, para po at least meron kayong kaalaman regarding that. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.